opportunity that we can able to serve our barangay again and we can able to hear your word this morning. Cover us all with your precious blood and let your presence manifest among us and within us, O Lord God. Bless all the ears, O Lord God, of the people and our hearts and minds to understand your message this morning, God. In Jesus' mighty name we pray and everyone will say, Amen. Amen. So makapanglingkod nato mga beloved nato nga mga lagad sa atong barangay. Di na ako mag-individual o greet sa inyo ha, kaya akong tayong limited ha. Okay, salamat sa Ginoo. Now, ako i-share sa inyo sa Psalm 25 verse 9, ingon dito, He leads the humble in doing right. Gigiyahan po ni Lord ang mga mapausanon na mabuhat ang insakto or tama. It's not just good, but doing right. Kay ang nagpaluyo sa mga humble, the God of humility, it's His God. So He leads the humble in doing right. He teaches the humble His way. Sa Psalm 25 verse 9 na, gitudluan daw ni Lord ang mga mapausanon sa pamaagi niya. Nindot kay pamaagi sa Ginoo kay makahatag og kaayuhan sa kinatibuk-an ug makahatag og kalinaw kay ang mapausanon dili man maghatag og kagubot. Amen. Yes or no? Balik ko na ako ng Psalm 25 verse 9. He leads the humble in doing right. Iyan gigiyahan ang mga paubsanon nga maguhat og sakto. Di lang good, not doing good, but doing right. He teaches His way. He teaches the humble His way. Itudluan yung mga paubsanon sa iyang pamaagi. Like Joseph the dreamer in the Bible. Si Joseph the dreamer in the Bible is very humble. Grabe ang pangpanglait, daot sa iyong mga igsuon, gibaligya siya sa iyong mga igsuon, nahalin siya, pilakit ang halin. Gihagbong siya sa tabay tungkol sa jealousy and envy, sa pagsina o pagkasilos. Paglabay sa mga traders, mga Midianite traders na taga-Egypt, gibaligya siya dito. Niabot siya sa Egypt, layo sa pamilya, apanduol siya sa Ginoo kaysa may nagdugos sa Ginoo o naa siya humble spirit. Giganahan si Pharaoh, si Potiphar, ang mga Egyptian leader to kay buutan siya, humble siya. Di ba ang mga humble buutan po? Amen. Ang mga humble buutan po. So giganahan sila. Hangtod nga gipiyalan si Joseph sa panimalay ni Potiphar. Si Potiphar isa kadakong ranggo nga gihatag sa kadakong tao nga sa kadakong ranggo nga gihatag ni Pharaoh kaniya. And then itisingan si Joseph. Sa diha nga nawala nilakaw si Potiphar. Kagipiyalan man si Joseph sa panimalay ni Potiphar. Gitintal sa asawa ni Potiphar kay gwapo man si Joseph. Garipon na siya sa asawa ni Potiphar. O garipon siya. Didagan si Joseph. Kaya mahinalugod sa Ginoo. Pagdagan ni Joseph, kagibira man ang jacket. Unya, giingat pa sa mga nag-rape siya. Gi-accuse lang siya nga gi-rape, pero wala siya. So sinatubot, na-priso si Joseph tungod ato. Wala siya isala, pero na-priso siya. Pila siya katuig na priso. Hangtod dito sa prisuhan, na naay mga kauban niya nga cupbearer and kanang tagimuog pan sa Pharaoh na sila'y damgo. Ang gi-interpret ni Joseph ang dream. O niabot po panahon nga naay dream si Pharaoh. Naglibog siya po sa interpretation. Tanan magicians niya, tanan niyang mga wise men sa Egypt wala ka-interpret. Nabawaan nga si Joseph ang interpret ng dream. So, i-interpret ni Joseph ang dream o gituboy si Joseph ni Pharaoh. Marami din natulog sa loyo. Nga nagituboy siya. Humble siya. Sa diha nga kay inutos ang dambos ni Pharaoh. Ang dampo niya, 7 ka tambok na baka, gikaon sa niwang nga baka, nga 7 pud ka buok. Murag monster ang 7 ka baka nga tambok. Ang 7 ka nga baka nga tambok, gikaon sa 7 ka niwang nga baka. Ingon si Joseph, ang interpretation anak mahal nga
hari. Ang pito ka tuig nga abundansya sa atong yuta. Kaunon ra sa 7 years famine. Busa magpili ka mahal nga hari. O kapiyalan sa field sa uma nga modumala para makatigom og kanang mga harvest nga pag-abot sa 7 years famine na apatay punto. Ingon din mahal. Ikaw ka na Joseph, kay ikaw gitagaan anak nga wisdom. Ikaw akong tagaan. Gi-promote siya. Kano man, i-promote ko ng ni Lord ang mapaubsanon. Amen. Kay lisod i-promote ang garbuso, manungay. Pero ang mapaubsanon, nindot siya tagaag promotion. So he leads the humble in doing right. And he teaches the humble his way. And he leads them with his unfailing love and faithfulness in verse 10 verse 9 man to ganina. Kung saan ito pag-lead ni Lord sa mga papabsanon, he leads them with his unfailing love and faithfulness. All those who do his commands and does his demands. Amen. Nindot na ang Ginoo atong mentor, atong kauban. Kitang tanan magmalipayon, ang yawa na masuko. So inana eksono, gusto nila masayod pa, kung sa yung mga values itudlo nato. Kung atong i-apply ang yung values, diligid mo gawas atong sungay. Mura kitang karniro. Ang karniro, buutan dyan ang karniro. Maulanan mag-initan. Diligid siya magulbul. Apro ang kanding, pagkasaba. So we can see humility sa sheep, sa mga karniro, but never sa mga kanding, magulbulan. So isip mga trabantis na sa barangay, gikinanglan na to, kitang tanan magpaubos, kitang tanan magpaubos, wa gubot. Amen. Right way ni Lord nga guidance. We are guided by His unfailing love and faithfulness. Let us pray. Oh, glory to God. Thank you so much. Sa mga pulong. Bless us with a spirit of understanding that we could able to apply, to be humble, O Lord, to be led by your Spirit with your unfailing love. Bless us all together. Among kapitan, O Diyos, ikaw magapadayon, mag-iya kaniya, magapadayon, hatag kaniya, humility, paghatag kaniya, O Lord God, more wisdom, knowledge, understanding to lead our barangay with your guidance. Help, God, the wisdom and understanding. Even, O Lord God, sa among barangay council, O Lord, ikaw maghatag kaniya, more wisdom, knowledge, understanding, O God. Hallelujah, we could able to help. Hallelujah, for the development of our barangay and all the employees in our barangay. We pray for your guidance, also wisdom, understanding, and that humility will manifest among us and within us, O Lord God. Bless us all together with your presence so that we can understand each other, we can help each other, we can encourage each other, we can respect each other, O Lord God, and that you will be honored, you will be delighted. Bless us all together, cover us with your precious blood, protect us from evil people and evil spirit, O Lord God, in our barangay, so that there is peace, there is harmony among us and within us. Glory be to your name for granting our request in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, through Christ Jesus our Lord and Savior. And everyone will say, Amen. God bless.